Sky Oliveros, isang spoiled heiress na lumaki sa luho at party life. Walang ibang inatupag kundi ang shopping, travel at social media. Pero matapos masangkot sa isang viral scandal, pinatawan siya ng matinding parusa ng ama. Ipinadala sa probinsya para mamuhay ng simple at magtrabaho sa palengke. Doon niya nakilala si Yael Lancaster, isang tinderong may charm, diskarte, at misteryong bumabalot sa pagkatao. Ang hindi niya alam, si Yael pala'y hindi basta tindero lang. Sa pagitan ng amoy ng isda, pagbebenta ng gulay, at kilig sa gitna ng init ng araw, mababago ni Sky ang kanyang pananaw sa buhay at sa pag-ibig. Kaya pa bang bumalik sa dati niyang mundo kung natagpuan na niya ang tunay na sarili? Sa simpleng pamumuhay at sa isang lalaking hindi niya inaasahang mahalin? Gosh, ang bagal ng service dito. Do they know who I am? Reklamo ni Sky Oliveros habang iniikot ang tingin sa loob ng sikat na fine dining restaurant sa BGC. Naka-cross-leg siya, suot ang sky blue Balmain blazer, na bagay sa bagong Hermes bag niyang kulay puti. Nasa tabi niya ang mga kaibigang sosyalista. Lahat ay nakatingin sa kanya. Sanay na sa kanyang kaartehan. Girl, baka gutom ka lang kaya iritable. Tawa ni Lindsay sabay kuha ng selfie ng sarili nito. No, seriously. I asked for gluten-free pasta without garlic like 10 minutes ago. Ang tagal, tapos may bawang pa rin. Tumayo si Sky at tinawag ang waiter na lumalapit pa lang sa mesa nila. Excuse me? I specifically said no garlic. Pasensya na po, miss. Nakamix na po kasi sa sauce. Not my problem. Singhal niya. Hindi kayo trained? This is basic. Tumahimik ang buong restaurant. May mga nagsisimulang mag-video. Si Sky, hindi pinapansin ng mga yon. Ano yan, show? Bulong ng isang customer. Hanggang sa marinig ang tunog ng pinggan na nahulog sa sahig. Si Sky mismo ang nagbagsak. You know what? I am done with this place. Click, record, upload. Kaliwat kanan ng pagkuha sa kanya ng mga tao. Hindi nagtagal, trending na naman ang video niya. Spoiled heiress, throws feet over garlic. Saad sa caption ng mga nag-upload. Hashtag Sky Oliveros cancelled. Hashtag GarlicGate. Sa loob ng isang araw ay binaha ng negative comments ang social media accounts ni Sky. Entitled brat. Grabe, waiter lang yun. Ganyan kung makaasta. Puro arte, wala namang substance. Dapat sa palengke nagtatrabaho, hindi sa runaway. Sa isang private room sa loob ng Oliveros Mansion, palakad-lakad si Sky, hawak ang cellphone at hindi makapaniwala. OMG! This is ridiculous! Ang daming bashers! Lindsay, bakit hindi ka nag-comment para ipagtanggol ako? Inis na sigaw ni Sky sa kaibigan. Girl, ang dami kasi. Sobrang intense ng comments. I mean, baka mas lalo kang mabash kung makikialam kami. Pero ang totoo ay ayaw lang talagang madamay ni Lindsay. Uminit ang ulo ni Sky. What? So pababayaan nyo na lang akong i-bash ng netizens? Hello? I am Sky Oliveros. Hindi ako basta-basta. Bumukas ang pinto. Pumasok ang daddy niya, si Storm Oliveros. Suot nito ang dark blue na polo. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay mas madilim pa sa inaasahan niya. Napanguso si Sky. Sky, sit down. Napalunok si Sky. Hindi sanay na sinisigawan o pinagsasabihan siya ng daddy niya. Sa kanilang dalawa kasi ng mommy niya, ang daddy talaga niyang may mahabang pasensya sa kanya. Kaya gano'n na lang ang kaba niya nang makita ang galit na ekspresyon nito. Lalabas po muna ako. Tumayo si Lindsay at sumenya sa kanya na tinanguan niya. Dahan-dahang nilingon ni Sky ang ama. Daddy, I can explain. Don't. I saw the video. Lahat na panood ko. Kahit ng mga board members ng kumpanya.
Galit na galit pa rin talaga ang kanyang ama. Come on, Dad. It wasn't that bad. It's not like I killed someone. Pinutol ng kanyang ama ang mga sasabihin niya. You disrespected someone doing his job sa harap ng maraming tao. At ngayon, pati pangalan ng pamilya natin nadadamay sa kahihiyan. Pinaikot niya ang kanyang mata. People are just overacting. They always do. It'll blow over. No, not this time. Sabat ng daddy niya na kinatahimik niya. Tumayo si Storm. Inilapag ang isang envelope sa harap ng anak. Starting today, your credit cards are frozen. Wala ka ng allowance. Hindi ka na rin papasok sa kumpanya. Your mom will take over your position. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sky. Wait, what? Are you serious? Gulat na sabi niya. Very. Umiling-iling si Sky. Daddy, you can't do that. You can't just cut me off. I'm your daughter. Exactly. Sagot ni Storm. Anak kita at dahil doon, responsibilidad kong itama ang mali mong inasal. Starting tomorrow, you're leaving for the province. Lalong nagulat si Sky. What? Pumasok si Shanna, ang mommy niya. Tahimik itong dumiretso sa tabi ng daddy niya. Bumuntong hininga ito at inilingan siya. Disappointed sa ginawa niya. You need this, anak. Sa Shanda, matututo kang mamuhay ng simple. Doon ka titira. May trabaho ka sa palengke para magkapera. Ayaw naming sa bukid ka magtrabaho. Mas mabuting matutunan mong kumita at pahalagahan ng pera. Gusto naming matutunan mo kung gaano ba kahirap kumayod para magkapera. At nang malaman mo ang nararamdaman ng mga taong ginawan mo ng hindi maganda. They are just working to earn for their family. Pero ano ang ginawa mo? Dahil sa mga ginagawa mo, nawawalan sila ng hanap buhay. Kaya naisip namin ng daddy mo na doon ka sa palengke. Nakaawang ang labing napatingin si Sky sa ina. Palengke? Mommy, come on! That's not even funny. Hindi ako nagbibiro. Umiiling-iling na ani siya na. Magtatrabaho ka. Magsisimula ka sa ibaba para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng tunay na buhay. OMG! This is abuse! Naiiyak na sabi niya. Pinag-cruise ni Storm ang braso. This is parenting. Hindi niyo ako pwedeng itapon sa probinsya na parang basura. Lumapit siya sa mommy niya at niyakap ang braso nito. Mommy, please. I don't want to go there. Bumuntong hininga si Shanna. Hinaplos ang likuran ng anak para pakalmahin. Hindi ka namin tinatapon doon, Sky, anak. Gusto lang naming iparealize at ipakita sa iyo ang reality. Ang hirap ng mga tao para kumita at mabuhay. Para maintindihan mo din ang halaga ng respeto, disiplina, at tunay na trabaho. Tumingin naman siya sa daddy niya. Daddy, hindi ko kaya yan. I am not built for that kind of dirt. Humugot ng malalim na hininga si Storm at hinaplos ang muka ng prinsesa niya. Anak, you need this. For once in your life, try to be someone, not because of your name, but because of your worth. Kumibot ang labi ni Sky sa sinabi ng ama. But I'm worth a lot, Daddy. I wear Dior. And yet, bulong ni Storm, you can't even respect someone earning minimum wage. Kinabukasan habang nasa loob ng black SUV, halos hindi makatingin sa bintana si Sky. Suot niya ang oversized sunglasses at isang all-white linen jumpsuit. Katabi ang isang Louis Vuitton carry-on na hindi niya naihulog sa pagbagsak ng allowance. Isa ito sa mga huling remnants ng kanyang sosyal na buhay. Ang init! Reklamo niya. Driver, may aircon ba talaga tong kotse? Meron, miss. Sagot ng driver na halatang naiilang sa kanya. Halos lahat naman ng tauhan nila sa mansyon ay talagang ilang sa kanya.
Napangiwi siya. Sure? Para kasing nasa oven ako eh. Nang makarating sa Hacienda Olivero sa probinsya, sinalubong siya ng malawak na taniman. Mga manggagawang pawisan at amoy ng lupa at kalabaw. Ew! Bulong niya. Is this mud? Welcome, Miss Kai. Bati ni Rain. Ito ang tinutukoy ng mommy niya na anak ni Tatay Ernesto. Ako po ang mag-aasikaso sa inyo habang nandito kayo. Buong pamilya talaga nila ay sa Oliveros nagsisilbi. Scholar din ng Oliveros ang lahat ng anak ng kasambahay nila. Ang iba ay sa kumpanya na nila nagtatrabaho. Ang iba naman ay piniling maging kasambahay na lang. Don't I get a sweet or something? Tanong niya habang nililibot ng paningin ang paligid. Nako, wala pong sweet dito, Miss Kai. May kwarto po kayo rito. Saka wala po kayong pera para sa sweet po, hindi po ba? Na-freeze po lahat ng daddy nyo. Umawang ang labi niya. What? How did you know? Don't tell me. Sinabi sa'yo ni daddy yan. Dahan-dahang tumango ito sa kanya. Inis na nagpapadyak sa sahig si Sky. Iyahatid ko na po ito, miss. Saka po, maaga po pala tayong gigising bukas. Ipapakilala po kita kay Uncle Arnold, yung kaibigan ni Sir Storm sa palengke. Doon po kayo magtatrabaho sa kanya. Lalong umawang ang labi ni Sky. Nanlalaki ang matang tinignan nito. Why? Napakamot ng ulo si Rain. Saka inulit ang sinabi. Pagkatapos ay binuhat ang gamit ni Sky. Hatid ko na po ang mga to sa kwarto nyo, miss. 5:00 ng umaga gising na si Sky. Pilit siyang pinatayo ni Rain habang siya'y nakabalot pa sa kumot. Bangon na, Miss Sky, maliligo pa po tayo. Pupunta na po tayo sa palengke. Inis na tinignan nito ni Sky. Is it even legal to wake someone up at 5? This is inhumane. Ngunit wala rin siyang nagawa. Lalo na't blinakmail siya nito na isusumbong sa daddy niya. Sa loob ng jeep, katabi niyang mga gulay at prutas. Wala na ang kanyang perfume, wala ring aircon, at lalong wala ang glam team niya. 7:00 ng umaga'y naroon na si Sky sa palengke. Maagang sikat ng araw, maingay, masikip at amoy tuyo, isda, at pawis ang buong paligid. Nakatayo si Sky sa gitna ng palengke. Suot ang oversized sunglasses, designer shirt, at sneakers na hindi bagay doon. Hindi siya sinabihan ni Rain na magdamit ng simple. At wala naman siyang damit na ganon. Nakasimangot siya at hawak ang ilong. Ew! This is the place? This is where I'm gonna rot and die? Siya ba yun? Bulong ng isang tinderang may hawak na tilapia. Yung nasa viral video? Ang arte pala sa personal? Tawa ng isa. Lumapit sa kanya ang isang lalaki. May katandaan na ito. Mukhang kaedad lang ng daddy niya. May buhat-buhat itong isang sako ng bigas. Uncle Arnold, nandito na po kami. Agad na tumingin ang lalaki sa kanya at nginitian siya. Ikaw si Sky Oliveros, anak ni Paring Storm. Ako si Arnold, Tito Arnold na lang. Ako ang bahala sa'yo rito. Are you like the boss or something? Natatawang tumango ito. Pwede na rin. Pero dito lahat nagtatrabaho. Kahit boss, nagpapawis. Tumaas ang kilay niya. So what exactly I am supposed to do here? Inilibot nito ang paningin sa paligid. Sandali at ipakikilala kita sa pamangkin ko. Siya munang magtuturo sa'yo. May sariling pwesto siya rito. Aalis muna ako at may aasikasuhin sa munisipyo. Nang makita nito ang hinahanap ay tinawag nito. Yael, iho, halika nga muna rito. Lumapit naman ang isang lalaki. Natigilan si Sky. Parang nag-slow-mo ang buong paligid niya. Nang makalapit ay tumambad sa kanya ang isang lalaking nakasimpleng shirt at apron. Matangkad, mestizo, maputi. Mapang-akit ang ngiti at mukhang mayaman.
Kakaiba ang itsura nito sa mga nakilala niya sa Maynila. Para itong hindi taga-probinsya. Kaya nangunot ang noo niya. Pinasadahan siya ni Yael. Wow, mukhang nawawala ka ata, miss ah. Hinahanap mo ba yung Gucci section ng palengke? Napaangat ang kilay niya. Excuse me? Tumango si Yael, nakatingin pa rin sa kanya. So ikaw pala yung viral girl na nang away ng waiter. Dahil sa gluten-free pasta without garlic. Napaatras at sumimangot si Sky. Hey, hindi yun ganun no? Exaggerated ang video, mali ang angle. Ngumingi si Yael habang bumabalik sa pagtiklop ng eco bags. Oo nga naman, mali nga siguro yung angle ng utak. Napairap siya. Is this how you treat all your co-workers? Nope, ikaw lang. Special ka eh. High maintenance. Natatawang nilahad nito ang kamay sa kanya. Yael nga pala, ikaw siguro si Sky, the social na tinapon dito. Inirapan niya ang kamay nito. Biglang nainis sa sinabi nito. I am not itinapon. I am being reassigned temporarily. Ngumisi si Yael. Sure. Anyway, welcome sa bagong mundo mo, princess. Don't call me that. Asik ni Sky. Sumamang mukha niya. Tumaas ang kilay nito. Then, stop acting like one. Nanlaki ang mata niya. Excuse me? Oh, tama na yan at baka mag-away pa kayo. Yael, iho, ikaw na muna ang bahala kay Sky. Ituro mo sa kanya ang trabaho dito sa palengke. Turuan mong magbenta. Ang sabi ng daddy niya ay huwag bigyan ng special treatment. Sige na't may aasikasuhin pa ako. Sayo na muna siya. Awat ng tatay ni Yael saka ito umalis. Nagsalubong ang kilay niya. Anong sayo na muna ako? What do you mean by that, uncle? Inis na sigaw niya. Agad na narindi sa kanya si Yael. Manahimik ka nga, nakakabulabog ka ng customer. Halika tuturuan kita. Huwag kang maarte. Hindi mo teritoryo to. Hinawakan ni Yael ang kamay niya at hinila siya sa pwesto nito. Iniwan na pala siya ni Rain. Babalikan na lang siya mamaya kapag natapos na siyang magtrabaho. Una, magwalis ka. Tapos ayusin mo yung display ng tomatoes. Huwag mong paghaluin ng hilaw at hinog ha? Saad ni Yael habang nagtuturo. Napatitig siya rito. You want me to touch tomatoes? Bakit? Allergic ka? Mabilis na tanong ni Yael. Pinaikutan niya ito ng mata. I just had my nails done last week. Pinakita pa niya ang daliri. Napangiwi si Yael. Tumango-tango sa kanya. Wow, okay, noted. Next week na lang natin uhugasan yung kamatis. Pangaasar nito. Pinandilatan niya ito. Don't mess with me. Tumawa si Yael. Hindi ako nagjo-joke. Dito lahat ay nagtatrabaho. Walang special. Kung ayaw mo, pwede ka namang bumalik sa mansyon. Pero wala kang sweldo, wala kang pera, at hindi mo mabibili ang gusto mo. Natahimik si Sky. Nilibot niya ang paningin. Inis na siya at wala nang magawa. No choice na talaga siya. Mas lalong magagalit ang daddy niya kapag hindi siya sumunod. Mas lalong madadagdagan ang pananatili niya ron. This is nightmare. Welcome to real life, princess. Saad ni Yael at kinindatan siya. May tinuro ulit ito sa kanya. Tapos tiklopin mo yung eco bags. Madaling trabaho, kaya mo na yan. Nakatayo si Sky sa harap ng isang mesa sa palengke. May mga basket ng gulay sa gilid niya at plastik na basyo ng suka at toyo sa ilalim. Naka-oversize hoodie siya na halatang hindi bagay sa paligid. White at may malalaking rhinestone sa lahat. Sa tabi niya nakangisi si Yael habang nakatukod ang kamay sa baywang. Alright, princess. First, ayusin mo yung kamatis. Yung hinog sa kanan, hilaw sa kaliwa. Do I look like I have time for this? Iritadong tanong ni Sky.
technically, wala ka ng ibang pinagkakaabalahan. So yes. Sabay tawa ni Yael. Alam mo, if I have my phone right now, I'd totally report you for harassment. Good thing, wala ka nga. Sabay kuha nito ng basket ng kamatis. Oh, game. Sumingha si Sky. Fine. Hinawakan niya ang isang pirasong kamatis gamit ang dalawang daliri. Para bang may hawak siyang exotic animal. Dahan-dahan niyang nilipat ito sa kabilang basket. 1, 2, 3. Yan, kung ganyan ka kabagal, aabutin tayo ng Pasko. Biro ni Yael. Kung ayaw mong matapunan ng kamatis sa mukha mo, you better shut up. Napailing si Yael. Aliw na aliw sa kanya. Spunky, gusto ko yan. Hindi kita pinapatawa. Irap ni Sky. Dahan-dahang kinuha ni Sky ang kamatis. Nanginginig pa ang kamay. Ew, it's squishy. Tumawa ito. Ganyan talaga, natural. Hindi kagaya ng fillers. Mabilis na napatingin siya rito. Hoy, wala akong fillers. Kumindat si Yael sa kanya. Sige na nga, natural beauty pala, sorry naman. Umiling-iling siya. Galit na galit pero hindi maipaliwanag kung bakit kinikilig sa Ines. Yung attitude mo, mas malala pa sa amoy ng isda rito. Tumingin sa kanya si Yael habang umunguya ng candy. Mas gusto ko pa rin yon kaysa sa ugali mong amoy entitlement. Napailing si Sky at umupo sa gilid. I can't believe I'm stuck with you. Wala kang choice, magtiis ka. Ani Yael sabay bigay ng apron sa kanya. O ito, para hindi ka masyadong sosyal tignan. Napakunot noo si Sky nang makita ang apron na may print ng Best Tindera ng Palengke 2019. Oh my God, this is humiliating. But practical. Sabat ni Yael. At least, hindi marurumihan yung designer hoodie mo. Napilitan siyang isuot ito. Nang makita ang sarili sa salamin ng karinderya sa tapat, napangiwi siya. Sky Oliveros, from fashion icon to market girl. Anong nangyari sa buhay niya? Ilang oras ang lumipas. Mainit, maalikabok, amoy isda. At ang mga tao sa paligid ay hindi talaga niya ka-vibes. Miss, magkano to? Tanong ng isang namimiling nanay. I don't know. Hindi ako cashier. Sagot ni Sky habang nag-aayos ng siling labuyo. Aba bakit ka nandito? Pampagulo lang. Bago pa siya makasagot, sumingit si Yael. Akin na po yan, Aling Nilda. 10 piso lang po kada supot. Lumayo si Aling Nilda. Umiling-iling na lumapit kay Yael. Ang arte ng bagong tindera mo, Yael? Bagong training lang, Nay. Sagot ni Yael sabay kindat kay Sky. Lumapit si Sky at bumulong dito. Seriously, why are you so annoyingly cheerful? Because watching you suffer is oddly entertaining. Natatawang sagot ni Yael. At saka baka sakaling matutunan mo ring ngumiti minsan. Smiling is for people with the time to waste. Or for people who don't take themselves too seriously. Sagot ni Yael. Natahimik si Sky. Hindi niya alam kung bakit pero medyo tinamaan siya sa sinabi nito. At dahil ayaw niyang magpakita ng kahinaan, binago niya ang usapan. So what's your deal? Palengke prince? Or may secret identity ka rin? Like, palengke vendor by the day, fashion model by night. Tumawa si Yael. Hindi, pero close. I do own a business in the market. May farm ako at may tindahan sa kabilang bayan. Dito lang ako tumutulong pag kulang ng tao. Si Uncle lang laging umiikot sa ibang tindahan namin. Namilog ang mata ni Sky. Wait, you're rich? Let's just say, hindi ko kailangan ng garlic drama para mag-trending. Tinitigan siya ni Sky.
So bakit ka nandito? I mean, if you have money, why stay in a place like this? Because I chose to. Masarap ang simpleng buhay. Walang pressure, walang pretension. Wow! Bulong ni Sky. You're weird. Thanks. Ngisi ni Yael. Compliment yon galing sa'yo. Pagbalik niya sa asyenda kinagabihan, basang-basang buhok niya sa pawis. Nilapitan siya ni Rain na may dalang gatas niya. Lagi siyang umiinom nun. Mabuti na lang at hindi pinagbawalan ng magulang niya ang mga kasambahay na pagsilbihan siya. Habang nasa ilalim ng malamig na tubig mula sa shower, napatingala si Sky. Tahimik at tanging tunog lang ng pagbagsak ng tubig ang maririnig. Whatever. Bulong niya. Hindi ako magtatagal dito. Babalik din ako sa dati kong buhay. Gagawa ko ng paraan. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, isang bahagi ng puso niyang nagsasabing baka hindi na siya makabalik. At baka kailangan talaga niyang matutong mamuhay sa ganitong mundo. Sa kabila ng amoy isda, putik sa kuko, at walang credit card, naramdaman niyang unti-unti siyang bumababa mula sa pedestal na siya mismo ang nagtayo. Sa sumunod na araw at sa di kalayuan, pinapanood ni Yael si Sky habang nagkakamot ng batok. Bahagyang napangiti pa. Looks like the princess survived in her first week. Bulong niya. Let's see if she makes it to the end of the month. Ilang linggo na simula nang dumating si Sky sa probinsya. Hindi pa rin siya makapaniwalang bumabangon siya ng alas 5 ng umaga para lang magbuhat ng gulay. Kasalukuyang nasa pwesto siya ni Yael, suot ang simpleng t-shirt at jeans na pinilit niyang i-match sa kanyang Chanel headband. Pawisan, iritable at gutom. At masama ang loob dahil ang breakfast niya ay tumingin siya sa baon niya. Kanin at tuyo. Seriously? May tuyo na naman? Wala ba talagang kahit corned beef man lang dito? Nag-aayos si Yael ng mga sitaw habang ngumunguya ng saging. Wow, princess. Araw-araw ka na lang ganyan. Kanin at tuyo pa lang. Daig mo pa ang nilagyan ng venom yung almusal mo. Nakasimangot na sinamaan niya ito ng tingin. Because this is not breakfast. This is punishment. Ngumingisi ito sa kanya. Punishment? Hindi. Welcome to reality. Kain ka na bago ka mawala ng energy sa pagbubuhat ng mga ampalaya. Napaubo si Sky. Ano ko, kargador? Tinuro nito ang mga crates sa gilid. Aba, hindi. Ikaw ang prinsesa ng crates. Ikaw lang ang may tiwala na kaya mong buhatin yan habang naka-designer sneakers. Napatingin siya sa sapatos niyang puting-puti. OMG! Look at this! May putik na! Limited edition to! Don't worry. Special edition ka rin naman. At least, match kayo. Parehong hindi bagay sa palengke. Umirap siya habang lumalapit sa crates. Kung hindi lang ako pinilit ng daddy ko, hindi ko talaga gagawin to. Alam mo ba? I used to spend my mornings in a spa. Unti-unting nagiging komportable na silang dalawa sa isa't isa. Hindi naman maiwasan ang asaran pero kahit na ganon, alam ni Sky na hindi siya pababayaan ni Yael. Kapag nakikita naman siya ni Yael na pagod, ay pinapapahinga naman siya. Habang nagbabalot ng kamote si Yael, ay tinignan siya nito ng nakangisi. Aba, dito rin may spa. May libre pang foot soak sa poso kung gusto mo. Napakunot noo si Sky sa amoy ng isda sa katabing pwesto. Bakit ang baho dito? Hindi ba pwedeng maglagay ng air freshener? Tumawa ng malakas si Yael, dahilan para mapatingin sa kanila ang mga nagtitinda. Hala, baka magalit si Mang Tonyo. Isda niya yan. Natural scent of commerce yan, Sky. Napailing si Sky habang pinipilit buhatin ang crate. Ano bang meron sa crate na to? Bakit parang isinumpa? Inirapan pa niya ang mga babaeng masamang tingin sa kanya.
Simula nang dumating siya at magkasama sila ni Yael, ay masama na ang tingin ng mga to. Sa tingin niya, ay may gusto ang mga to kay Yael. Lumapit si Yael sa kanya at kinuha ang crate na hirap siyang buhatin. Hay nako, ganyan talaga kapag sanay ka sa LV at hindi sa LPG. Nagtaas ng kilay si Sky. What do you mean? Tumawa ulit ito. Never mind. Basta kapag natuto ka na, baka sa'yo pa kami magpaturo ng negosyo. Umupo siya sa tabi ng crates. Halatang pagod na. Ilang araw pa ba to? Hindi ko na kaya. Umupo naman sa tapat niya si Yael. Hawak na ang mineral bottle nito. Depende. Kung gusto mo, pwede kitang turuan mag-multitask habang nagrereklamo. Sinamaan niya ito ng tingin. You're so annoying. At pogi. Don't forget that part. Mayabang nang umiti ito. Napakunot noo siya pero may bahid ng simangot ang muka. Bakit mo ba ako tinutulungan ha? You obviously enjoy watching me to suffer? Pabuntong hiningang tumitig sa kanya si Yael. Saglit na sumeryoso. No, because you're not just here to suffer. You're here to learn. And believe me, kahit gaano ka pa ka-high maintenance, may pag-asa ka pa. Nagulat siya sa sinabi nito. At bahagyang lumambot ang muka. Talaga? You think may pag-asa pa ako? Napangiti si Yael nang makita ang paglambot ng ekspresyon ng mukha niya. Well, kung ang tuyo ay nagiging gourmet dish sa 5-star hotels, baka ikaw rin. Napatawa siya. Okay, fine. Medyo witty ka ha? Tumayo ulit ito at hinawakan ng kamay niya para hilain patayo. O tara, witty man ako. Hindi ko kayang buhatin lahat ng gulay mag-isa. Let's go, princess. Bumuntong hininga siya pero ngumiti rin. Okay, bossy boy. Habang nag-aayos sila ng paninda, napapansin ni Sky kung gaano kakilala at kamahal ng mga tao si Yael. Binabati siya ng mga mamimili. May mga batang kumakaway. At kahit ang mga tindera sa karinderya, ay nag-aabot ng libreng kakanin dito. Yael, dalhan kita mamaya ng puto ah. Ngumiti si Yael. Ay naku Ate Lenny, bawal mag-sweet. Baka tumamis ako lalo. Ang kapal. Pero bakit parang ang daming may gusto sa kanya rito? Bulong niya sa sarili at ngumuso. Napansin siya nito. Oh, bakit nakanguso ka dyan? Nagkunwari siyang walang pakialam. Nothing, just observing. Lumapit ito sa kanya, tinitigan siya. Halos magdikit na ang ilong nila. Baka naiinggit ka na ha? Napalunok siya saka bahagyang lumayo rito. Kayong mga probinsyano, ang dami niyong drama. Ikaw, puro arte. Pabulong na saad nito malapit sa tenga niya. Excuse me? Tumawa si Yael at bumalik sa pag-aayos. Ano, wala akong sinabi. Napangiti si Sky. Kahit hindi niya aminin, nakakaramdam siya ng saya kapag kasama ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Yael kahit nakakainis, ay nagsisimula ng basagin ang perpektong mundo niyang laging nakabalot sa kaartehan. Mayabang ka man, Yael Lancaster. Pero something tells me, ikaw ang magiging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay ko. Saad niya sa sarili habang nakatitig kay Yael na masayang nagbabalot ng kamatis. Muling sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon simula nang dumating si Sky. Hindi siya naiinis habang naglalakad papunta sa pwesto nila ni Yael sa palengke. Wala na ang dating sapilitang paghila sa sarili palabas ng kama. Ngayon ay may kusa na. Hindi niya maipaliwanag pero mas magaan na ang pakiramdam niya. At may kinalaman doon ang isang taong masyadong ma-charm para sa sariling kabutihan. Bit-bit ni Sky ang eco bag, nakakap at simpleng t-shirt. Nagpabili siya kay Rin ng mga simpleng damit.
Ayoko na nga dapat magstay dito. Pero bakit parang okay lang? At bakit parang excited akong makita si... Mabilis siyang napailing. No. Baka gutom lang to. Pagdating niya sa pwesto, naroon na si Yael. Nag-aayos ng paninda. Nakikipagbiruan sa mga suki. At nakangiting parang wala itong problema sa mundo. Agad naman siyang napansin ito. Good morning, gorgeous. Aba, ang aga ng Reyna ngayon Nag-alarm? Napasimangot siya ng konti, pero may ngiting pilit na tinatago. Early bird catches the worm, di ba? Kahit ayoko ng worm, pero sige, itry natin. Natawa si Yael. Inalalayan siyang maupo muna. At kung palaging ganito kakaaga, baka bigyan kita ng loyalty card. Kumuha si Sky ng isang taling sitaw at sinimulang ayusin to. Wow! May pa-loyalty card. Feeling ko mas may sistema pa kayo rito kaysa sa ilang department store sa Maynila. Well, kailangan may diskarte. Alam mo, hindi sapat na marunong ka lang magtinda. Dapat marunong kang bumalanse ng presyo. Alamin ang galaw ng demand at mag-forecast ng kita. Napatingin si Sky dito. Uy, seryoso ka? Marunong ka sa mga ganon? Tumango si Yael na seryoso na ngayon. Oo naman. Lahat ng pwesto rito. May listahan ako ng sales nila buwan-buwan. Tinutulungan ko rin yung ibang vendor para hindi sila malugi. Kung may sobra, inire-reinvest namin. Kung may kulang, tinutulungan naming makabawi. Napanganga si Sky sa gulat. Hindi ko inaasahan yun Akala ko simpleng tindero ka lang. Mukhang ikaw ang hari dito. Napangiti ito. Napatingin sa kanya. Masama bang maging tindero? Umiwas ng tingin si Sky at bumulong sa sariling tanging siya lamang ang nakarinig. Hindi mo ba magugustuhan ng lalaki kapag nagtitinda lang, Sky Oliveros? No, I mean, hindi. Hindi masama. Nagulat lang ako na ang dami mong alam. Ang alam ko kapag nasa ganitong lugar, lahat magkalaban sa negosyo. Paunahan ng customer. Pero nakakagulat na lahat dito nagtutulungan. Ayoko ng ganon. Lahat dito naghahanap buhay. Kumikita para may makain. Gusto naming lahat may kita, kaya nagtutulong-tulungan kami. Napatingin si Sky kay Yael sa maaliwalas nitong muka, sa paraan ng pakikipag-usap sa mga mamimili, at kung paano siya ginagalang ng lahat ng tao sa paligid. Hindi ito katulad ng mga lalaking kilala niya sa Maynila, na puro porma, puro kayabangan. Si Yael, may sense, may puso, at unti-unting binabago ang mundo ni Sky. Lumipas ang mga araw, halos 1 buwan na mula nang dumating si Sky sa probinsya. At sa panahong iyon, marami na siyang natutunan. Marunong na siyang tumanggap ng bayad, magbigay ng sukli, at higit sa lahat, makinig. Hindi na siya nandidiri sa amoy ng palengke. Sanay na siyang may isda sa isang gilid at gulay sa kabila. Sa una, pinagtatawanan niya ang mga taong bumibili ng kalahating sibuyas o 5 piraso ng kamatis. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Lahat ng pera mahalaga. Lahat ng bagay may halaga. At sa tuwing nakikita niya si Yael, parang lalong lumilitaw sa kanya ang mga aral na yon. Alam mo Yael, dati ang tingin ko sa pera parang magic lang. Swipe dito, kuha doon. Hindi ko alam na ganito pala kahirap kitain. Saad niya habang nagpapahinga sa gilid ng pwesto nila. Umupo sa tabi niya si Yael. Kinuha ang panyo at pinunasan ng pawis niya. Hinayaan naman iyon ni Sky. Kaya nga may halaga, kasi pinaghihirapan. Hindi masamang maging mayaman. Pero mas masarap yung alam mong pinaghirapan mo yung meron ka. Seryosong sabi ni Yael. Napaisip siya. Alam mo ba, first time kong kumita ng sarili kong pera dahil dito. Kahit 100 lang, proud na proud ako. Dapat lang.
Hindi lahat ng sosyalista marunong magtinda ng talong. Napatawa siya. Mula sa gilid niya ay nakita niya ang pagtitig sa kanya ni Yael. Namumulang napayuko siya. Talong pa talaga? Tumawa rin ito. Oo, kasi ikaw na ang prinsesa ng palengke ngayon. Sandaling natahimik si Sky saka tumingin dito. Yael, sino ka ba talaga? Napalingon sa kanya na kunwari ay nagtataka. Ha? Ano yun? May mga napapansin ako. Hindi ka ordinaryo. Ang damit mo, simpleng t-shirt pero alam kong mamahalin. Marunong ka sa business. At may diskarte ka na parang CEO. Napakamot ng batok si Yael, pero hindi ito makatingin sa kanya. Grabe ka naman. Haka-haka mo lang yan. Hindi ako tanga. You're hiding something. Seryoso na ang tingin nito, pero nanatiling kalmado. Baka may mga bagay lang na hindi pa panahon para malaman. Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Tanong niya. Tumayo ito at bahagyang ginulo ang buhok niya. Dahil ayokong tignan mo ko sa ibang paraan. Gusto kong makilala mo ko bilang ako, hindi dahil sa kung ano ko. Natigilan si Sky. Pero sino ka nga ba talaga? Hindi sumagot si Yael. Tumalikod ito at bumalik sa pag-aayos ng paninda. Naiwan si Sky na nakatitig sa likuran nito. Puno ng takot at kaba sa puso. Hindi niya maintindihan, pero gusto niyang makilala pa ang lalaking to. Hindi lang dahil sa misteryo nito, kundi dahil sa paraan ng pagtrato nito sa kanya. Totoo, walang arte, at hindi niya alam kung kinikilig siya o naiinis sa sarili. Dahil kahit anong tanggi niya, I think I'm starting to fall for you, Yael Lancaster. Mahinang bulong niya sa sarili, habang nakatitig kay Yael na pasulyap-sulyap din sa kanya. Mainit ang sikat ng araw sa palengke, pero hindi iyon alintana ni Sky. Habang nakaupo siya sa gilid ng pwesto, wala silang tinda ngayon, sabi ni Yael. Kailangan din daw ng pahinga paminsan-minsan. Papalapit si Yael kay Sky, habang may dalang 2 bottled water. Wala tayong paninda ngayon, so gusto mong mamasyal? Nilingon niya ito at nakakunot ang noo. Mamasyal? As in, maglalakad lang sa paligid? Nope. As in, dadalhin kita sa isa sa mga paborito kong lugar dito. Walang masyadong tao, tahimik, at may magandang view. Nakangiting saad ni Yael habang nakatitig sa kanya. Lumakas ang tibok ng puso ni Sky. Bahagyang yumuko siya pero maya-maya ay tinignan nito na para bang napipilitan. Sige na nga. Basta, wala lang dadaan na kambing o baboy sa daan. Tumawa ito. Promise, walang mababaho. Well, maliban sa akin kung pawisan na ako mamaya. Ngumuso siya. Ang yabang mo, as if nangangamoy ka. Amoy bagong ligo ka nga kahit pawisan ka eh. But fine, let's go. Ilang minuto lang ang lumipas ay nasa loob na sila ng pick-up ni Yael. Hiniram daw nito iyon sa kaibigan. Hindi mamahalin pero malinis at maayos. Tahimik ang biyahe habang tinatahak nila ang daan papunta sa dulo ng isang mahabang pilapil. Tumingin siya sa paligid. Grabe, parang walang bakas ng sibilisasyon dito. Napangiti si Yael habang nagmamaneho. Exactly, yan ang gusto ko. Minsan kailangan natin ng katahimikan para marinig ang sarili natin. Alam mo, malalim na tao ka rin pala, Mr. Tindero. Pabirong saad ni Sky. Sumulyap sa kanya si Yael. At akalain mo, marunong ka palang tumawa ng walang kasamang sarcasm, Miss Brat. Sinamaan ito ng tingin pagkatapos ay inirapan. Pagdating nila sa lugar, napanganga si Sky. Isang maliit na talahiban sa tabi ng lawa. May isang punong mababa ang sanga at may banig na nakalatag. Tahimik doon. Tanging huni ng ibon at ihip ng hangin ang maririnig.
Bumaba siya ng sasakyan. Yael, ang ganda naman dito. Sumunod sa kanya si Yael. Dito ako nagpupunta kapag gusto kong mapag-isa. Pero ngayon, mas gusto kong may kasama. Tahimik silang naupo sa sahig. May dala si Yael na simpleng merienda. Pandesal, pansit at kape. Para kay Sky na sanay sa croissants at cappuccino. Kakaiba ito. Pero nakangiti pa rin siya habang kumakain. Habang umunguya ay tinignan ni Sky ang binata. Alam mo, weird tong pakiramdam pero masarap. Ang alin? Napatitig siya rito. Yung ganito, simple, tahimik, tapos ikaw. Ako? Nagtatakang tanong ni Yael. Pabuntong hiningang tumango si Sky. Oo, kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano magbilang ng sukli o maghugas ng crate. At kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, puro pagtitinda lang ang iniisip ko. Bahagyang lumapit si Yael sa kanya. Wow, that's so romantic. Natatawang asar niya. Nakangiting tinuon ni Yael ang paningin sa view sa harap nila. Alam mo bang gusto kita? Tumigil sa pagtawa si Sky dahil sa diretsyang sinabi nito sa kanya. Mabilis na napatingin siya sa mga mata ni Yael. Tinatantya kung totoo ba ang sinabi nito. Walang biro, walang halong pakitang tao. Yael, mahinang saad niya. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya na halos wala nang madaan ng hangin. Matagal ko na tong gustong sabihin. Love at first sight, baka nga yun. Ayoko lang ipahalata sa'yo dahil alam kong lalaki na naman ang ulo mo. O baka nga pandirihan mo ko. Isa lang naman akong tindero sa palengkeng kinaiinisan mo. Pero gusto kong marinig mo na gusto kita. Hindi dahil naawa ko sa'yo, kundi dahil lagi tayong magkasama. Gusto kita, Sky, sa kung ano ka, yung totoo, yung ikaw. Hindi na nakasagot si Sky. Ang puso niya ay parang nagpaparty sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Yael. Hindi siya makagalaw sa kaba hanggang sa magkalapit na ang mukha nila. Pareho silang tahimik hanggang sa lumapit ang mukha ni Yael sa kanya. Lumakas ang parehong tibok ng puso nila. Nagtagpo ang labi ni Sky at Yael. Isang halik na hirap silang pareho na putulin. Hindi marahas, hindi rin biglaan. Dahan-dahan, puno ng damdaming hindi nasabi noon pa. Parang bumagal ang oras habang nakapikit silang dalawa. Ramdam ang init ng araw, ang preskong hangin, at ang tibok ng puso nila. Mas lalong lumalim ang halik. Naglapat ang kanilang mga palad. Nang maghiwalay ang labi nila, pareho silang nakangiti. Pero parehong gulat din sa bilis ng nararamdaman. Grabe ka, Yael. Grabe rin kasi ang tama ko sa'yo. Saka ito kumindat sa kanya. Ngunit bago pa man sila muling magtawanan, isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan. Isang mamahaling kotse, black luxury SUV ang pumarada. Napakunot noo siya. Sino yon? Tumayo si Yael at seryosong tinignan ng kotse. Hindi ko alam pero parang mukhang para sa akin yan. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Yael ay biglang lumamlam. Parang bumalik ang misteryong matagal nang kinikimkim. Yael, may hindi ka pa sinasabi sa akin oh. Hindi pa siya sinagot ni Yael. Sa halip ay humakbang ito palapit sa kotse. Naiwan si Sky sa banig. Muling pinuno ng tanong at takot na baka simula na ito ng katotohanang magbabago ng lahat. Hindi pa rin makagalaw si Sky. Nakatayo na siya ngayon sa ilalim ng punong kanina ay pinagmamasdan niya habang nakangiti. Pero ngayon ay tila bumibigat ang hangin sa paligid. Lumingon siya kay Yael, nakasalukuyang nakatayo sa harap ng mamahaling sasakyan.
Bumukas ang pinto. Mula sa loob ay bumaba ang isang matandang lalaki. Disente ang pananamit. Naka 3-piece suit, kahit mainit. May hawak na baston at may presensyang tila hindi mo basta-basta malalapitan. Nanlaki ang mata ni Sky nang yumuko ito kay Yael. Kahit gulat na gulat ay nagawa pa ring lumapit ni Sky. Your Highness, Prince Yael Sai Lancaster. Parang binagsakan ng langit at lupa si Sky. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Yael, na hindi man lang kumurap o nabigla sa sinabi ng matanda. Prince? Mahina't halos pabulong na sambit ni Sky. Lumingon si Yael kay Sky. May lungkot sa mga mata nito, na kanina lang ay puno ng saya. Lungkot hindi dahil nahuli ito, kundi dahil alam nitong oras na para magsabi ng totoo. Lumapit ito kay Sky. Sky, I was planning to tell you, pero hindi ko alam kung paano. Napaatras siya sa gulat. So, totoo yun. Totoo yung sinabi niya. Ikaw si... Tumango si Sky na seryoso ang muka. Yael Sai Lancaster. Anak ng hari at reyna ng Westshire. Isang kaharian sa England. Technically, isang prinsipe. Dahil doon sa sinabi nito, doon lamang niya napansin ang accent ng boses nito kapag nagtatagalog. May kaunting dismaya tampo siyang naramdaman dahil tinago nito iyon sa kanya. Pero naisip niya, paano nga naman ito sasabihin sa kanya kung hindi naman sila ganon ka-close? Hindi siya close-minded sa mga ganitong bagay. Naiintindihan niya kung bakit hindi nito sinabi nang panahon na mas naglapit ang loob nila sa isa't isa. Baka nga kaya nito itinago ay para sa kaligtasan nito. Pagak siyang natawa. Oh my God! I am right! Hindi ka ordinaryong tindero. You're more than that. Well, tumakas ako sa England. Hindi dahil ayaw ko sa pamilya ko, pero dahil hindi ko nakikita ang buhay ko bilang isang hari. I've always wanted to be a businessman. Gusto kong magsimula sa wala. That's why I'm here. Teka lang. So, yung palengke. Mahinang natawa si Yael nang makitang hindi naman galit si Sky. Inabot niya ang kamay ng dalaga at hinila siya palapit dito. Hinayaan naman siya ni Sky. Imbes na mas lumapit pa ito sa kanya at pinalibot ang kamay sa baywang ni Yael. Hinagka ni Yael ang ulo niya. Yung palengke, isa yan sa mga una kong proyekto. Bumili ako ng prangkisa ng ilang supermarket chains dito sa Pinas, under a different name. Pero gusto kong maintindihan kung paano gumagana ang tunay na merkado. Kaya nagtitinda ako ng prutas at gulay, at nakilala kita. Ngumuso siya. This is insane. Yung tinitinda mo dati ng repolyo? May royal seal ba yun? Wala, pero kung gusto mo, lalagyan ko ng crown logo sa susunod. Hinawakan ni Yael ang baba niya at inangat ito, kaya sila nagkatitigan. So ano to? Nagpunta ka rito para mag-pretend na mahirap? Tanong pa niya. Hindi na yata niya ito titigilan sa kakatanong. Hindi ako nagpe-pretend. Pinili ko lang ang simpleng buhay. Alam mo bang mas masaya ako sa palengke kaysa sa loob ng palasyo? Hinagka nito ang ilong niya. Sandaling natahimik siya. Alam mo ba, gusto kong mainis sa'yo kasi parang niloko mo ko eh. At may karapatan kang mainis. Umiling siya. Himilig ang ulo sa dibdib nito. Pero hindi ko magawa kasi kahit isa kang prinsipe, kahit sobrang yaman mo, ikaw pa rin yung nagturo sa akin kung paano maghugas ng crate. Ikaw yung nagturo sa akin kung paano bumati ng maayos sa customer. At ikaw yung nagturo sa akin na may halaga ko beyond my last name. Natigilan si Yael. Naramdaman niyo ni Sky. Sky, ikaw din ang nagturo sa akin na hindi ko kailangang itago kung sino talaga ako para lang matanggap. Na kahit suplada ka nung una, ikaw din yung unang nakaintindi sa mga pangarap ko.
Sandaling natahimik ang paligid. Tanging hangin at kaluskos ng dahon ang maririnig. Hanggang sa magtama muli ang kanilang mga mata nang mag-angat ng paningin si Sky. Dahan-dahang lumapit si Yael. Sky, gusto kita. Hindi bilang tindero, hindi bilang prinsipe, kundi bilang ako. Pwede ba akong umasa niya, gusto mo rin ako? Kahit alam mo na ang totoo. Huminga ng malalim si Sky. Tumingin siya sa mga mata ni Yael. At doon niya nakita ang lalaking kasama niya sa palengke. Hindi ang lalaking galing sa palasyo. Gusto kita, Yael. Kahit prinsipe ka, kahit tindero ka, kahit ano ka pa. Kasi ikaw yung lalaking nagpabago sa buhay ko. Ngumiti si Yael at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sky. Wala nang kailangan pang sabihin. Muling naglapat ang kanilang mga labi sa isang tahimik. Ngunit punong-puno ng damdaming halik. Hindi ito tungkol sa titulo o yaman, kundi sa pagkakaintindihan nilang dalawa. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na wala na silang kailangang itago. Lahat ay totoo. Lahat ay totoo na. Maganda ang sikat ng araw. Maaga pa lang ay nasa palengke na sina Sky at Yael. Si Sky na noon ay takot sa amoy ng isda at putik sa sahig. Ngayon ay naka-apron habang abalang inaayos ang bagong delivery ng prutas. Si Yael naman katulad ng dati. Nakangiti habang kinakausap ang mga suki. Hoy Yael, huwag mong ubusin yung banana Q. Para sa suki yan. Namaywang si Sky habang nakatingin sa kasintahan na kumukuha na naman ng banana Q. Akala ko, taste test to babe. I'm hungry. Lumapit si Sky at pinitik ang noo ni Yael. Taste test? Isang tray yung tinira mo kanina, baliw. Malambing siyang tinignan ni Yael. Sorry na, kiss na lang kapalit. Nginiwian siya ni Sky. Ewan ko sa'yo. Ikaw na nga yung salarin. Ikaw pa ang may ganang humingi ng kiss. Niyakap siya ni Yael, kahit ang daming nakatingin. Pero gusto mo rin, hindi ba? Natatawang itinulak niya to. Ewan ko sa'yo, bumalik ka na nga sa trabaho. Nagkatawanan silang dalawa. Ilang buwan nang lumipas mula nang malaman ni Sky ang totoo tungkol kay Yael. At sa kabila ng mga revelasyon, mas pinili ni Yael na manatili sa probinsya. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto niya. At si Sky, mas lalo pa siyang na-inlove sa simpleng buhay. Lumipas ang mga araw na tila parang sila lang ang nasa sariling mundo. Naglalakad sa bukid, naghahatid ng order sa mga customers, at minsan ay nagde-date sa gilid ng ilog habang kumakain ng banana Q. Sobrang sweet nila. Tipong kung langgam lang ang makakita sa kanila, baka magka-diabetes. May sarili na silang maliit na initiatives. Mga seminar para sa mga small vendors, bagong diskarte sa pagpepresyo, at marketing na gamit ang social media. Si Sky ang utak sa promo strategies. Si Yael naman sa logistics at connections. Minsan sabay pa silang gumagawa ng vlogs para ipromote ang local products. Hanggang isang araw, isang mamahaling kotse ang muling huminto sa labas ng palengke. Bumaba mula rito ang pamilyar na figura. Ang ama ni Sky, si Storm Oliveros. Kasama nito si Shena, ang kanyang ina. Matagal silang nakatayo ron. Pinagmamasdan si Sky na nakangiti habang inaabot ang sukli sa isang suki. Sky, anak. Malalim ang boses. Napalingon si Sky sa boses na narinig. Nanlaki ang mga mata niya. Mommy? Daddy? Tili niya tumakbo patungo sa mga to. Sinalubong ni Shena at Storm ang anak nila ng mahigpit na yakap. Oh my baby, ikaw na ba to anak ko? Tiningnan nito ang anak. Bakit mom? Akala nyo napariwara na ako? Natatawang saad niya. Bumuntong hininga si Storm. Ang totoo, akala namin,
Aalis ka na rito after 2 weeks. I know you. Gagawa ka ng paraan para makaalis ka agad dito kung gugustuhin mo. Pero heto ka pa rin at mukhang masaya ka. Lumingon si Sky kay Yael, na ngayon ay papalapit na rin sa kanila. Bit-bit ang basket ng okra. Hinawakan niya ang kamay ni Yael at hinarap sa mga magulang. Mom, Dad, this is Yael. Siya ang nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Siya ang kasama ko sa pagbuo ng panibagong pangarap. Nagkatinginan sina Storm at Shanna. Tahimik na pinagmasdan siya. Si Yael ay magalang na yumuko. Good day po, Mr. and Mrs. Oliveros. Tahimik si Storm habang nakatitig kay Yael. Pero makalipas ang ilang segundo, inabot nito ang kamay at ngumiti ng kaunti. Yael, thank you. Thank you for taking care of our daughter, my princess. Bumuntong hininga muli si Storm. Tiningnan ng anak kahit alam niyang ang sagot ay sinabi pa rin niya. Anak, hindi kami nandito para hadlangan ka. Gusto lang naming itanong, handa ka na bang bumalik sa atin? Natahimik si Sky. Tumingin sa paligid, sa pwesto, sa mga suking kilala na niya, sa mga eco bags na may design niya mismo, sa poster, kung saan siya at si Yael ay may hawak na gulay na parang trophy. Tumingin siya sa kamay niyang may bahid pa ng dumi. Hindi na, Dad. Mahina pero buo ang boses ni Sky. Hindi na. Nakangiting saad ni Shanna sa anak. Lumapit sa kanila si Sky. Hindi dahil kay Yael, Mom, kundi dahil sa akin. Dito ko nahanap yung tunay na halaga ko. Hindi ko na kailangang mag-party o mag-shopping para lang masabing may silbi ako. Gusto ko nang manatili dito at gusto kong gamitin yung natutunan ko sa buhay para makatulong sa iba. At dahil din sa mga taong nakilala ko rito, sa mga tindera at tindero na nagsusumikap kahit maliit lang ang kita. Dito ko natutunang mahalin ang bawat sentimo. Ngumiti si Sky at tiningnan si Yael na nakangiting nakatitig lang sa kanya. Pinagsasama namin ni Yael ang mga plano namin. Magbubukas kami ng co-op para sa mga tindero at tindera. Tuturuan silang mag-budget, mag-market, at eventually, magkaroon ng sariling brands. Para naman maramdaman nilang hindi lang sila basta vendor, kundi negosyante rin. Napaiyak si Shanna at saka niyakap ang anak. Anak, ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ako makapaniwala at proud na proud kami sa'yo. Niyakap din ni Storm ang anak. Hinagka ng sentido niya. Kung ito ang gusto mo, anak, susuportahan ka namin. We love you so much. The Oliveros will support you, baby. Do everything that will make you happy. I am so proud of you, my princess. Gabi na pero maliwanag pa rin ang malamig na hangin. Pero hindi iyon alintana ni Yael at Sky habang magkasamang nakaupo sa isang bangkong kahoy sa likod ng bahay ni Yael. Simple lang ang paligid. May mga pin lights na isinabit si Yael sa mga punong kahoy. Ilang bulaklak sa gilid at isang maliit na mesa na may pagkaing gawa nila. Inihaw na isda, ensaladang mangga at sinigang na baboy. Isang yama cake din na gawa ng suki nilang panadero ang nakahain. Magkahawak ang kamay nilang dalawa habang nakasandal si Sky sa balikat ni Yael. Tahimik, banayad. Tila ba wala na silang ibang kailangang isipin. Hindi ko akalaing ang pinakamasayang parte ng buhay ko ay nagsimula sa palengke. Hindi ko yun inaasahan, Yael. Technically, nagsimula to sa kamatis at amoy ng isda. Umangat ang ulo ni Sky at tumingin kay Yael. Hindi talaga ako makapaniwala hanggang ngayon. Dati ayokong hawakan ng mga paninda mo. Ngayon, ako pa mismo ang nagpepresenta na mag-ayos. Then, here I am now. Sobrang in love sa tindero ng palengke, na hindi lang pala basta tindero lang. Nakangiting hinawakan ni Yael ang pisngi niya. At ako naman, in love sa spoiled brat na ngayon ay certified palengkera na. Napakagatlabi siya upang pigilan ang kilig.
Hoy, kahit certified palengkera na ako, gusto ko pa rin ng landian, no? Huwag mong kalimutang maging sweet sa akin araw-araw, ah. Umikot si Sky paharap kay Yael, saka umupo sa kandungan nito. Niyakap siya ni Yael ng mahigpit mula sa baywang, habang si Yael ay nilalaro ang buhok ng binata. Hindi ko nakakalimutan. Araw-araw, lalo kitang mamahalin. Bulong nito. Ano ba to? Bigla kong kinikilig. Sumimangot siya. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Yael sa kanya, pati ang kanilang mga labi, at nagtagpo iyon sa isang matagal, maalab at punong-punong halik. Nagtagal iyon, puno ng pagmamahal, tila isang panatang walang bahid na salita. Niyakap siya ni Yael ng mahigpit, at si Sky naman ay humilig sa dibdib ng lalaki. Pagkalipas ng ilang minuto, binuhat siya ni Yael at pinaupo ng maayos. Tumayo ito sa harap niya at kinuha ang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang jacket. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ni Sky. Habang si Sky ay natulala, unti-unting napangiti at naiiyak sa parehong oras. Sky Oliveros, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ang tadhana sa hinaharap. Pero sigurado ako sa isang bagay. Gusto kitang makasama sa bawat araw, sa bawat palengke, sa bawat tahimik na gabi at abalang umaga. Seryosong saad ni Yael, pero halatang kaba sa boses nito. Natulala si Sky, pero nanginginig ang labi. Yael. Binuksan ni Yael ang kahon, isang maganda at halatang mamahaling singsing na may maliit na ukit ng gulay at prutas sa loob. Mahal na mahal kita, babe. Will you marry me? Tumulo na ang luha niya, nangingiting umiyak. Kung hindi ako papayag, baka batuhin ako ng ampalaya ng buong palengke. Tumawa sila. Niyakap ni Sky si Yael ng mahigpit. Yes, a million times yes. Magpapakasal ako sa'yo, Yael Silencaster. Bulong niya sa tenga ni Yael. Naghalikan sila sa gitna ng liwanag ng pinlights. Sa paligid ay tila nagdiriwang ang mga kuliglig. Ang buwan ay siyang naging saksi ng isang panibagong simula. Isang pag-ibig na nabuo hindi sa yaman, kundi sa tunay na pagmamahalan. Isang malawak at mala-fairy tale na hardin ang nagsilbing venue ng kasal ni Yael at Sky sa Pilipinas. Nakasuot si Sky ng eleganteng modern Filipiniana na gawa ng isang kilalang designer, habang si Yael naman ay naka-classic barong na may detalye ng English rose at sampagita sa embroidery. Naroon ang buong pamilyang Oliveros, pati ang ilang kababayan sa palengke. Naging mabilis ang kasal na yon para kay Sky, ngunit ang mahalaga ay kinasal na sila. Matapos ang ilang linggo ay dinala ni Yael si Sky sa England. Isang private plane ang sinakyan nila. At ilang oras pa'y narating nila ang isang malawak na estate sa labas ng London. Nakatayo sa harapan ng isang engrandeng kastilyo si Sky. Naka-coat at boots, habang hawak ang kamay ni Yael. Is this real life? Or am I in Bridgeton? Bulong niya habang nakatitig sa harap ng kastilyo. Tumawa si Yael. Hinawakan ang kamay niya saka hinila siya palapit. This is very real, Mrs. Lancaster. Pumasok sila sa loob ng kastilyo. Sinalubong sila ng mga royal guards at isang alalay na nag-anunsyo ng kanilang pagdating. Presenting His Royal Highness, Prince Yael Lancaster, and his bride, Sky Oliveros Lancaster. Lumabas mula sa grand staircase ang isang eleganteng babaeng may tiara. Ang reyna at isang lalaking matikas at otoridad ngunit may ngiti sa labi nito, ang hari. Lumapit kaagad si Queen Yasmin, ang mommy ni Yael, saka niyakap ang anak. My darling boy, welcome home. Pagkatapos yakapin ni King Alaric ang anak niya, ay tumingin ito kay Sky. And this must be the lady
who captured our son's heart. Proud na hinawakan ni Yael ang kamay ni Sky. Mother, father, this is Sky, the love of my life, my wife. Kinakabahan man ay ngumiti siya. Your Majesties, it's my honor to meet you. Lumapit si Queen Yasmin at hinawakan ang kamay ni Sky. My dear, we have heard so much about you. Yael writes us constantly, always about you. Ngumiti rin ang hari. He said he found someone who sees him, not the title, not the crown, just him. And for that, we are forever grateful to you, Lady Sky. Sobrang natouch naman si Sky kaya bahagyang namula siya. I just fell in love with the man who taught me how to sell vegetables. Nakangiting saad niya. Ang tawa ng mga ito ang pumuno sa buong lugar. Elegant yet warm. Muling kinasal si Yael at Sky sa England. Isang royal garden wedding. Simple ngunit elegante. Si Sky nakasuot ng navy blue with shimmering star effects sa buong damit. The bodice is off-shoulder, fitted and decorated with gold embroidery. May gold accents sa waist at neckline, giving it a luxurious feel. The skirt is flowy and two-toned. Dark blue outside, light silver sa loob. Sobrang perfect yon dahil yon ang dating wedding gown ni Reyna Yasmin. Habang si Yael ay naka-classic British morning suit. Sa harap ng mga miyembro ng royal family, mga pamilya ni Sky, at ibang kaharian pa ay muli silang nagbigay ng kanilang panata. I vow to love you in the chaos of the market, in the silence of the palace, and in all days in between. Saad ni Yael habang nakatitig sa asawa. Napaluha si Sky. I vow to love the man who chose me, not for my name, nor I his, but because we saw each other when no one else did. Kasabay noon ay hinawakan ni Yael ang magkabilang pisngi ni Sky, at mariina hinagkan siya sa labi. Nasa kwarto na sila. Si Sky ay naka-bathrobe habang nakaupo sa kama. Si Yael ay nakaupo sa tabi niya. Naka-unbutton ang top buttons ng shirt. May fireplace sa loob at tahimik ang gabi na yon. Sobrang pagod din nila dahil ang dami nilang kinausap na matataas na ranggo doon. Nilalagay niya ang crown-shaped hairpin sa table. I still can't believe I'm married to a prince. Hindi ko alam kung matatawag ba akong swerte kasi hanggang ngayon ang hirap pa ring paniwalaan. Humugot siya ng malalim na hininga at paharap na kumandong kay Yael na agad namang pinalibot ang braso sa baywang niya. Humilig ito sa balikat niya at hinaplos ang binti niya. You married a market vendor. Don't forget that. Well, this vendor is officially mine at talagang hindi na kita bibitawan. Mabuti naman because you belong here now with me. Bulong ni Yael habang hinahalikan ang leeg niya. Hinalikan ni Yael si Sky. Mainit ang halikan nila. Puno ng pagmamahal. Pinaikot ni Yael si Sky at inihiga ito sa kama. Dahan-dahan ang bawat galaw. Tila gustong namnamin ang bawat segundo. Nakangiti siya habang nakatingin sa asawa. I used to wake up with the smell of perfume and champagne. Now, I wake up with the messy hair and menthol breath. At hindi ko ipagpapalit yun sa kahit na ano paman. Talaga ba? Not even for your Louis Vuitton bags? Ngumuso siya. Okay, maybe for one, but you still won. Tumawa si Yael bago niya muling hinalikan si Sky. Sa ilalim ng malamig na gabi sa England, isang mainit at wagas na pag-ibig ang lalong pinagtibay ng tadhana. Wala na sa palengke, wala na sa mansyon, kundi sa isa't isa nila natagpuan ng tunay na tahanan. Lumipas ang ilang taon at biniyayaan sila ng triplets. Hindi nila inaasahan yon. Parehong wala silang lahing triplets, kaya sobrang saya ng buong pamilya nila. Hindi na kailangan manganak pang muli ni Sky
dahil 3 na kaagad ang ibinigay sa kanya. Ngayon sa isang sunlit courtyard ng palasyo sa England, kasalukuyang naglalaro ang 3 maliliit na bata. 2 babae at 1 lalaki. Magkakamukha silang 3. May mistisong kutis, dark brown na mata, at mapupulang pisngi. Ang mga anak ni Yael at Sky na sina Arya, Asla at Aldi Oliveros Lancaster. Habang nagtatakbuhan ng triplets, nakaupo sa isang royal bench sina Sky at Yael. Magkahawak kamay at ngiting-ngiting abot tenga habang nakatingin sa mga anak nila. Sa harap nila ay si King Alaric at Queen Yasmin. Naka-casual royal clothes, pero may mga apron na may print ng World's Papalo and World's Mamala. Isang regalo galing kay Sky. Papalo, lolo pa, tara na, takbo tayo. Saad ni Arya habang hinihila ang kamay ni King Alaric. Natawa naman si King Alaric habang bahagyang nakayuko para hawakan ang kamay ng apo. Ay nako, takbo tayo. Sabi nito at halatang inaaral pa ang tamang accent ng Tagalog. Sinusundan nitong tumakbo si Arya. Si Asla naman ay kumaway kay Queen Yasmin. Mamala, tagu-taguan po tayo. Natatuwang tumayo naman ito. Palihim na nagpa-practice ng Tagalog. Gustong-gusto talaga ng hari at reyna na pag-aralan ng Tagalog. Maliban sa may nagtuturo sa kanila, tinuturuan din sila ni Yael. At gusto rin ng mga to na magtagalog sila, habang kausap ang mga to para mas lalo nilang mahasa yon. Sige, my little princess, maglaro tayo ng tago-tago. Kumunot ang noo ni Queen Yasmin at pilit na inaalala ang sinabi ni Asla. Ngumiti si Sky. It's tagu-taguan, mama. Napatakip ito ng bibig. Pasensya na anak. Humarap ito kay Asla. Okay, tagu-tuguan. Napuno ng halakhakan ng courtyard at hinayaan na ang mga ito. Nakangiti lang sila habang hinahabol ng hari at reyna ang triplets, na parang ordinaryong lolo at lola lamang sila. Hindi mga royal figures. Sa bawat tili at tawanan ng mga bata, tila napuno ang palasyo ng bagong buhay. Papalo, mamala, bilis po, takbo ninyo, bagal po kayo. Sigaw ni Aldi habang tumatakbo. Kunwaring hinahabol sila ni King Alaric. Ngunit halatang hinihingal na ito. Ako ang pinakamabilis na papalo sa buong England. Inakbaya ni Yael si Sky. Nakangiti habang pinagmamasda ng magulang nitong nilalaro ang triplets. Can you believe this? From the market to the palace. Sumandal siya sa balikat nito. Nagpipigil ng kilig. Kahit matagal na silang mag-asawa, ay hindi pa rin niya maiwasang kiligin. Paano ay hindi man lang nagbago ang asawa niya sa paglipas ng panahon. Sobrang sweet at alaga nito sa kanya. Kahit abala ito sa negosyo, ay may oras pa rin ito sa kanya at sa anak nila. From tuyo and kanin to royal afternoon tea. Naiiling na saad ni Sky. Hinalika ni Yael ang sintido niya. And no matter where we are, as long as I'm with you, I am home. Napangiti siya saka kinurot ang tagiliran nito. Cheesy mo naman. Tumawa si Yael. Hinalika ng balikat niya. But you love it, right? Kapag hindi naman ako naging ganyan, hinahanap-hanap mo naman. Ngumuso lamang siya at inirapan ito. Totoo naman kasi yon. Pinugpog ng halik ni Yael ang balikat at leeg ni Sky. Sa kanila tinuon ang atensyon sa harap. Habang nakatanaw sila sa triplets, biglang napansin nila na nagtulungan sina Arya at Asla para magpatong-patong ng unan sa garden bench. Habang si Aldi naman ay nagsusumiksik sa likod ng halamanan. Mamala, papalo, tago kami. Sigaw ni Arya. Nagkunwaring hinahanap sila ni Queen Yasmin. Kunwari ay clueless kung nasan sila. Nasaan ang mga apo ko? Hindi ko sila makita. Tumingin siya kay King Alaric.
Alaric ko, saan sila nagtago? Siguro sa ilalim ng mesa. Pagsasakay ni King Alaric sa asawa. Sumilip mula sa halaman si Aldi saka sumigaw. Wrong! Dito kami! Napahalakhak ang lahat. Si Sky ay napahawak sa tiyan sa kakatawa. Si Yael ay napailing habang humahagikik. Naiiyak na siya sa kakatawa sa mga to. These kids are going to conquer the world, one prank at a time. Naiiling na ngumisi si Yael. Hopefully, after nap time. Habang papalubog ang araw, nagpiknik sila sa hardin. Nakalatag ang blanket sa damuhan. May mga sandwich, tea at cupcakes. Nakayakap si Sky kay Yael habang pinapanood ang mga anak nilang naglalambing sa mamala at papalo nila. Halos hindi na sila umalis sa mga to. Kapag sa Pilipinas naman sila, ay sa MoMA siya na at Dada Storm sila nakadikit. Who would have thought, babe, na ang spoiled na socialite at ang simpleng tindero would end up raising triplets sina Palas? Mahina ang boses na sabi ni Sky habang nakatingala sa langit. Malambing na tumingin sa kanya si Yael, punong-puno ng pagmamahal. I always knew you were meant for something bigger, babe. Something beautiful. And this, tumingin ito sa mga bata, is the most beautiful life we could ever ask for. I love you. Sobrang mahal kita, Yael Silent Caster. And I love you more than anything, Sky Oliveros Lancaster. Hinaplos ni Yael ang mukha ni Sky, saka marahang hinalikan sa labi. Hindi nila kailangan ng korona, titulo o yaman para maging hari at reyna ng isa't isa. Dahil sa puso nila, sapat na ang pagmamahalan at ang pamilyang binuo nila. Love truly finds its ways in the most unexpected places. Kahit pa ang isa'y spoiled heiress at ang isa'y simpleng tindero sa palengke. Their love story proves that genuine connection is built through time, shared moments, and sincere intentions. It also teaches us that true worth isn't defined by wealth or status. Bukod doon ay pinakita sa story na minsan kailangan nating mawala sa comfort zone natin para matuklasan kung sino talaga tayo. Sa simpleng buhay sa probinsya, she learned how to work hard, respect people from all walks of life, and value things she once ignored. Sometimes losing your old worlds leads you to find your true self. Above all, their story emphasizes that real love is not about what you have, but who you are. Sky and Yael accepted each other wholeheartedly, embracing flaws and all. Pinili nila ang isa't isa, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. And when love is freely given, rooted in respect and growth, it becomes the kind of love that truly lasts. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig ng aming mga kwento. Naway patuloy niyong suportahan ang mga susunod pang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Nagmamahal, Inday Series. The End.